Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, itong pag-uusapan natin, mainit na topic to, no? Dalawang viral. Unahin natin ito ay usapan ng mga billionaire ba? Or milyonaryo? Billionaire siguro, si Willie Revilla may billionaire, ano? So, nagva-viral ito, yung regarding sa isang intern na nagkikwento kay Willie Revillame during time na naandun siya sa Wawawi. Wawawi nakalagay dito eh. Ex Wawawi. If Wawawi, ito yung sa ABS-CBN ano? Wawawi. Hindi naman yung Wawawin, di ba? Yung Wawawin, ito yung sa ano yata eh. Sa TV5. Tama ba ako? Ang history nun, kaya nalipat yata sa TV5 ito, kasi nagbanta si Willie Revillame. Kasi tinira siya ni Jobert Sokal dito dati, di ba? Anuhin nga natin yung history nun, kaya siya nalipat sa... Medyo may ano na kasi siya doon, medyo may attitude na siya. Jobert Sokal dito. Tingnan natin ha. Ito yung time na yon. Yung nagbanta siya. 53,600. Wow. Okay. Meron lang akong gustong sabihin sa akin ng mga kababayan. Alam niyo, dito sa ABS, dapat kami dito isang pamilya. Isang pamilya kami dapat. Alam niyo, meron nung sa DCMM, siguro paano muna natin sila yan. Sa muna natin. Sa labas muna tayo, sa labas muna. May mga special tayong mga bisita. Sige, okay lang. Meron nung sa DCMM, Dito kasi natutupot. sa ano na to, medyo may attitude na talaga siya. Ito during Wawawi to ha, Wawawi. Ito yung sa ABS-CBN, di ba? Sa pangalan Jobert Sokal dito, na tinitira ho niya tong show. Dito ho kami nagtatrabaho sa ABS. Sa management, sinasabihan ko lang kayo, ba't nyo pinapayagan na tirahin itong taong to ang Wawawi? Nagko-comment ko siya dahil meron kami naging guest na ang mga grades ay 75%. Bakit daw namin gine-guest yung mga bobo? Yung mga nakapasa. Alam mo, Jobert, dapat nga, hinahangaan mo yung programang to. Araw-araw mo akong tinitira sa dyaryo. Tinitira mo ako sa DCMM. Alam mo ba magkano kinikita ng Wawawi? Ha? Alam mo ba magkano kinikita ng Wawawi? Nakakatulong kami sa mga... Ano nga ng mga special... Yun yung trademark eh, nakatulong eh. Then dito, nagbanta siya dito na kung hindi daw tatanggalin si Jobert Sokal dito, siya daw magre-resign. Doon nag-start yung paglaylo niya sa ABS-CBN. Then sumulpot na siya sa ano, 'di ba, sa TV5. Doon siya nagkaroon ng bago. Prime time yung slot niya doon eh. So, hindi pa rin nagtatapos doon. Talaga nung time na yan, meron na siyang attitude talaga kasi feeling niya siya na yung, totoo naman, nung time yata na yun, number 1 siya, no? Siya yung original na parang, yung poverty porn ang style niya, yung pag may nagkikwento na nakakaawa, tapos magpapiano, yun ang gustong-gusto ng mga Pinoy kasi dati nun eh. Then, lumipat na siya, no? Sa TV5, medyo naging successful siya doon sa TV5. Kaya lang, dumadating kasi yung time na may mga style kasi na na kinasasawaan na ng tao. Parang may mga time kasi na may palabas na hanggang doon na lang talaga. Yung hindi na siya kumikita. Kasi for how many years, 'di ba? Paulit-ulit yung style nila na yung boom tarat tarat boom tarat tarat. Tapos 'di ba men? Hanggang sa umano na siya, medyo bumaba na. Tapos nag-reformat yata siya sa GMA7 naman, 'di ba? Kaya lang dumadating na yung time na lalo na nag-pandemic,
na wala na talaga interest yung tao. So, may nag-viral na nagkikwento nung karanasan nila during nung time na yon. Ito si Kuya, oh. Play natin to mga men. Ano ba sasabihin dito? Nagkita na kay ni Willie? Bawal mo siyang tignan. Production intern ako within the studio. Huwag mo siyang lalapitan. Kapag magkakasalisi kayo, umiwas ka ng tingin talaga. What? Kasi ang mafa-fire yung supervisor namin. Sobra naman yon. Sobra naman yon yung bawal. Ako naiintindihan ko, no? Naiintindihan ko kasi may ano may dun sa pinagtatrabahoan ko dati kasi marketing ako, 'di ba? Dun sa pinagtatrabahuhan ko kasi dati noon, may mga artista na na guest doon. Naiintindihan ko kung bawal mo silang kausapin. Kasi may sinasabi yung management namin na ang pinirmahan na kontrata lang ng mga artista na yan na pumunta dito sa atin ay gawin yung trabaho nila, which is para sa mga tao, hindi para sa mga staff natin. Kasi sometimes, no, naalala ko, nung dumating I think, si Derek Ramsey yata yon do sa office. Pinagkaguluhan ng mga, nung mga babae doon sa amin, na parang, although na hindi naman masama ang ni Derek Ramsey, kumbaga, naiintindihan ko na hindi maganda para sa yun parang kumbaga yung produkto pinapanis na nila bago pa ilabas sa mga customers. Naiintindihan ko yon na ikaw ang trabaho mo lang diyan yung pinapagawa sa iyo. Ba't kailangan landi niyo pa si Derek Ramsey, nandoon naman ako. Joke lang joke. Then, naintindihan ko yung part na yon, yung siguro yung wag kakausapin kasi sometimes, no, may mag-feeling close, di ba? Siguro ang gusto lang ni Willie Rebillame yung trabaho tayo, professional tayo dito. Di ba? Kasi hindi kayo yung audience na pinapasaya ko eh. Tayo dapat ang magpapasaya sa audience. Yun ang nagigets ko. Pero, hindi naman tama yung yung bawal kang tingnan, sobra naman yun. Para namang yun, tsaka yung tatanggalin pagkat, ano bang kwento ni Kuya? Tingin talaga. What? Kasi ang mafa-fire yung supervisor namin. Kasi hindi kayo... Parang sobra naman yun kasi, hindi naman, syempre, kahit pa sabihin mo intern yan, or co-worker mo pa rin yan eh. Diba? Okay lang naman yung dadaan. Hi. Hindi naman, mahirap ba yon? Mahirap ba yon? Ano ba ang katwiran niya doon? Dahil, hindi, mawawala kasi ang concentration ko pag, hindi. Normal lang naman yan kahit sa opisina. Yun yung, mamaya, dadako tayo dun sa mga billionaires talaga. Na, kasi mapapag-usapan natin si Ma'am Teresita Coson eh. 'Di ba? Pagpatuloy muna natin 'to. Hindi ko na-guess yung pagiging importante ba sa sarili 'yon or Eh, sumunod. If ever may beef kayo ng supervisor, Oo. O titigan mo lang. pwede mo siyang kausapin. Bawal din. Kasi kapag Wait kinausap lang ang weird din naman kasi na bawal mo siyang tingnan. pwede mo siyang kausapin. Sir, kapag napatingin oo nga siya. naman. Ako yung taga-abot ng jacket. So, nag-aabot ng jacket. Ayun. Anong pakiramdam ng ka? jacket sa kamay? Hindi siya maganda. So, hindi siya pang malamig yung jacket. Makapal siya in the worst ways. Ang labo ng construction, makapal siya sa siko lang. Kasi matatanda na kami pag nagdasal kami kay Lord. kasi yung jacket kasi na yon hindi naman yun eh. Hindi naman yung pinamimigay para sa purpose ng jacket. Pinamimigay yun as souvenir. 'Di ba halimbawa kung pumunta ka sa kasal, may binibigay na yung pinuntahan ko binyag yata yon. May binibigay na souvenir siya na parang sabon na courting baby. 'Di ba? Pero never ko namang ginamit yung naka-display yata diyan sa labas. 'Di ba?
May mga ganun. Feeling ko yung jacket kasi na yon, hindi naman ano yon, yung para suotin. Para yun souvenir yon, lalo na kasi ano sa mga matatanda yun eh. Pag ay binigyan ako ni Willie, di ba? Nanay ko fan na fan yan. Pag minanood ng nanay ko, tatawag na naman sa akin yan. Binuking ko. Nanay ko, mag-aaway kami no. Naalala ko pagka yung si Willie Rebillame ang ano. Mga matatanda talaga, no? Lakas ng hatak niya kay Willie Rebillame. Di ba? Away kami ng nanay ko nung pag nilipat ko, talagang hindi titigil. Hindi mo ibabalik. Siko ba? And honestly, I think for the memes, kung may nakita ako, I'd wear it for like a week. Pwede to siya try pang it out. Halloween eh. Oo. Actually, Sino kasi Willie? Hindi, ako'y nanalo. So, nung nai-ano to, nung nai-air to, marami din nagpatotoo talaga. Ayan o. Netizens back interns claim about rules on Willie Revillame show. Ito yung ito yung pangit din pag kumalat yan na nalalaman talaga yung totoong ugali ng isang tao. Kasi for me, no, abnormal yun eh. Yung ganun. Na hindi ka man lang pwedeng tingnan. Mamaya ikikwento ko sa inyo lipat tayo dito sa kay Ma'am Teresita Coson na to. Ito, allegedly, no, nakunan siya ng na bumibili daw doon sa Save More, SM Save More. Play natin to. May-ari ng SM yun, no? Simple lang. Teresita kasi. Walang kahit anong bodyguard doon, lupit. Oo. Ang tawag namin dyan si Ma'am TSC eh. May-ari ng SM yan, no? Pumipila lang, eh. Akit na ako. Kakain tayo dito, eh. Pumipila rin siya, oh. Ang galing. Tapos walang ka-bodyguard kahit isa. Sa alam mo lang, di ba? Ang lupit. Napakasimple, Pero no? mukha nang wala, Napapansin mo yung manager nandun? May-ari ng lahat ng SM yan, no? Pumipila lang siya, eh. Tapos walang bodyguard. Tapos hindi nagpapabodyguard sa mga security guard. Simple lang niyo. Kaya pala totoo yung sa airport, nag-viral, eh. Napakasimple lang niya. Puta na yun, napakayaman niya. Kaya nakatalikod, eh. Grabe. May-ari ng SM, yung pumipila rin sa grocery ng SM. May-ari ng SM yun. Hindi siya bumibili. May chine-check siya eh. Siguro itong branch na to mahina. Wala naman siyang item na dala-dala. Siguro yung dala-dala niyang papel, reading yun ng benta siguro. Hindi siya resibo. Mamaya ko kwento ko. Ang simple lang niya. Ito, maraming na-touch at humanga dito, no? Dito. Ako, pero ikikwento ko, ito base sa karanasan ko to. Wala akong meant na siraan si Ma'am TSC, di ba? Malay mo, bumili naman siya, no? Pero feeling ko, opinion ko, no, hindi siya bumili dito. Yung receipt na dala-dala niya ay nag-check yan ng benta. Feeling ko. Kasi pwede ka mag-reading dyan eh, kung ilan na yung benta eh. Diyan sa POS. Well, yun ang interpretasyon ko. Malay mo, bumibili naman talaga. Pero wala akong nakikitang item na dala-dala eh. Ang karanasan ko dyan, nagtrabaho kasi ako dyan, both Robinsons tsaka SM. Sa SM kasi, sa totoo lang, kinatatakutan namin ito. Si Ma'am TSC. Ito base sa karanasan ko to ha. I don't know kung nagbago na. Kami, pag nakakarinig na kami ng helicopter, lahat kasi ng mall, may helipad yan sa taas. Lahat ng mall. Kapag kami nakakarinig na kami ng helicopter, kasi hindi ko na sasabihin kung anong branch ng Ace Hardware yun ha.
Kasi medyo, manipis yung, naririnig na namin yung rumble ng helicopter sa taas. Tangina, dyan na si Ma'am TSC. Tarantahan na kami nun. Nangunguha ng ID yan pag pangit na. Sa customer, mabait ito. Kasi talagang treasure sa kanila ang customer eh. Mabait ito sa feeling ko itong nakatayo na to, mall manager ito or general manager din. Nung area na yon or nung balik tayo no. Pag naririnig na namin helicopter sa taas, lalo na yung, kasi pa lang ako nun supervisor pa lang, customer service manager yata pa lang ako, hindi ako store head. Naririnig ko yung naririnig namin, nung una hindi ko alam ano yung malakas ang ugong na yun. Sabi sa akin ni Sarmaki, rest in peace Sarmaki, patay na yun andiyan si TSC. Sinong TSC? Si Teresita Coson nga daw, nandyan. Sino yun? Sabi ko, gago, ano yun? anak ni Henry C. yun. Lahat, alam mo ba yung di ba minsan kung pupunta kayo sa harap ng Ace Hardware, may mga display yun sa labas. Yung nilalabas nila, bawal yun. Lahat yun, antimanong, kakabigin yun. Sabihin, putang inalisin nyo yan. Yung mga nagbe-break, pumunta na kayo dito, tumulong kayo. Wala, lahat ng magbe-break kasi mayayari. Kasi ito si Ma'am TSC, maano talaga to sa rules. Syempre kami noon, para-paraan kami, para kumita. Kakaibiganin namin yung mall manager, baka pwede kami mag-display sa labas ng store namin, sa labas ng store premises. Bawal yun Pero para makabenta, minsan pinagbibigyan kami, na maglabas kami ng mga item. Yun, papabawi yun. Kasi bawal yun. Tapos meron one time, I think sa department store to, nangyari. Nangunguha ng ID yan. Si Ma'am TSC. Pag kinuha na yung ID, alam mo na kung ano yun. Ayoko na magkwento after that, di ba? Kami, although na nakikita namin siya sa customer, mabait siya, pero sa empleyado, terror ito. Pero terror, dahil siguro mahal niya lang yung negosyo niya, gusto niya kasi, walang masasabing problema yung mga customer. 'Di ba? Ayaw nito ng chatting, yung nagkikwentuhan kayo. Gusto niya laging number one lagi ang customer. Na talagang pag nandiyan yan, walking on eggshells ka talaga. Kung ikukumpara ko naman sa Robinsons noon, sa Robinsons, si Ma'am Rubina ang pinakamabait talaga sa lahat ng boss. Kilala niyo si Ma'am Rubina? Yung kapatid ni Lance Gokongwei. Rubina yung may chismis na may kakambal na ahas. Yun ang pinakamabait na Kaya lang, nami-misunderstood kasi si Ma'am Rubina. Kasi pag nagsalita kasi si Ma'am Rubina, matapobre ang dating. Kasi mayaman Hindi mo naman, kasi yung mga totoong mayayaman kasi talaga, hindi mo na maaalis sa kanila yung the way sila magsalita. 'Di ba? Paano bang maging matopobre? For example, manager ako noon sa sa 168 Mall, Robinson Supermarket 168 Mall. Syempre, ang kinikater naming customer doon, yung mga nasa lower class. Kasi nga Divisoria 'yun Tondo Ang lakas ng boses niya ni Ma'am Rubina. May tawag sa akin yan sasabihin nun, so itong mga customer mo dito, medyo Bisaya pa yung punto niya dahil taga Cebu yan. Customer mo dito, ito yung mga squatter na nadyan nakatira. Tapos titingin yung mga tao. Sa kanya, wala lang yun. Di ba? Wala lang yun kasi mayaman kasi siya Pero hindi niya naman meant na maliitin yung mga tao. Ganun lang talaga siya magsalita. Ito mga squatter ito, Ito yung may mga kamag-anak na nagsha-shoplift dito sa tindahan natin. 'Di ba?
Yun, pero sobrang bait na ni Ma'am Rubina na hindi naman yun, kung i-compare ko dito, ito kasi talagang batas ito si Ma'am Teresita Coson eh. Talaga namuha ng ID to eh. Si Ma'am Rubina naman, pagka may nahuli yan na, kaya lang alam mo na agad pag nandiyan si Ma'am Rubina eh. Ang entourage niyang ganito. Pag napapansin mo sa paligid, maraming lalaki na nakalakos, na may headset na ganon. Nakalakos kasi mga bodyguard ni Ma'am Rubina eh. Naka-headset na ganon. Ay putang ina, nandito na si Ma'am Rubina. May time pa yan. Kasi supermarket ako doon sa may fresh section. May parang doon eh, parang baha. Kasi parang yung pinagtalsikan ng mga isda. Kukuha ng map yan, magmamap yan si Ma'am Rubina doon. Siyempre, kami naman, hindi namin alam kung aagawin namin yung map or ano. Ma'am, akin na. Hindi ito. Kailangan malinis itong ilalim. Pero mabait siya. Tapos, nung yung trainee ako sa Tutuban, naalala ko nun, may anak yan na bata, siguro matanda na ngayon. Pero bata pa ako ha. May anak yan na pinapag-repack ng asukal sa sa warehouse. Doon naman ako bilib dyan. Basta pag meron ka nakitang bata doon na cute, na singkit, na maputi, nagre-repack doon ng asukal sa loob. Tapos may dalawang yaya yan eh. Yung isa taga-paypay, yung isa may daladalang may daladalang tawag doon, yung inumin niya. di lahat kami kunyari may kukunin sa warehouse, pinapanood namin. Ang init naman dito. Ay ganun. Sasabihin ko nga kay mama ba, mami, palalagyan ng aircon din ang warehouse. Di ba? Ilan na yun na repack niya doon. Tapos may sweldo yun eh. Pagka after niyang mag-repack ng asukal, bibigyan siya ng I think 500 yata. Yun ang papambili niya ng Jollibee or kung anong gusto niyang kainin, yung mga Doon kakain yun sa opisina namin. Si Justin yun. Ano ba ang itsura ni Justin ngayon? Nagbabagger din yung sa Toys R Us eh. Justin Go Kong Wei. Tingnan nga natin. Pe kasi ang apelyido ni ni Ma'am Rubina eh. Si Justin. Ito ba yun? Ito! Yan! Bata pa ito, nakikita ko na to dati. Yan. Nagre-repack ng asukal to, men. Sobrang, yung nakakaano lang kasi, wala akong masabi. Pero, yung pag-i-special treatment kasi sa kanya, okay lang, hindi kami nagsiselos, anak na may-ari yan eh. 'Di ba? Pero ang hinahangaan ko kasi dito, hindi siya pero bakit Go Kong Wei ang name niya, no? Kasi ang asawa ni Ma'am Rubina, Pe eh. Rubina Go Kong Wei Pe. Pero bakit Pe ang niya, no? Ito, nagre-repack to ng asukal sa amin dati. Nagwe-warehouse man din ito. Si Justin. 'Di ba? Yun yung way nila para maalaman ng bata from the bottom kung ano yung operations. Minsan sumasama pa ng delivery yan eh. Para malaman talaga. Yan. Ang cute nga niyan eh. Nung bata yan, naka-apron niya ng Robinson Supermarket noon. Pupunta rin yan sa ibang business unit ng Robinsons. Sa Toys R Us, sa Handyman, Robinsons Department Store. 'Di ba? Nag-ano din 'yun. Anyway, so ang ba yung dito? Ito si Ma'am Teresita Coson.
pure business talaga to ang ano nito. Although nakikita mo mukha siya mabait. Mabait naman yan. Pag customer yung kausap, mabait. Kaya lang, pag tao ka niya, talagang tatratuhin ka niya as tao talaga. Hindi ko naman sinasabi na mamaltratuhin ka, no? Pero sometimes, mararamdaman mo yung yung bagsik eh. Pag nandyan yan. Pero ang atmosphere kay Ma'am Rubina, medyo iba eh. Kaya si Ma'am Rubina, ang kinakaltukan lang nun, yung operations manager. Pag halimbawa may sablay sa tindahan namin, operations manager yung kakaltukan niya. At yung kakaltukan naman ng operations manager kami. Hindi siya yung diretsong ng aaway, ang hindi lang ako, medyo nawalan lang ako ng gana kay Ma'am Rubina nun. Hindi naman masama, pero yung time na naalala ko nun, kasi nasa Robinson Supermarket, Victory Mall, Caloocan ako eh. Then bumabagyo na nun dati, yung Monumento Baha, dati nun. So, ang ini-email ni Ma'am Rubina, yung mga store managers, tsaka operations managers, pero mga utos ni Ma'am Rubina, no, wag nyong sabihin sa mga tao nyo na pwede silang umabsent. 'Di ba? Gumawa kayo ng paraan na makakapasok pa rin sila. Something like that, sa akin lang, parang, pipilitin namin na magpakamatay yung yung mga worker natin. Paano kung malulunod sa yun, 'di ba? Yun lang, parang medyo nabawasan lang ako ng puso nun. Pero siguro, katulad nung sinabi ko kanina, dala lang siguro ng pagiging mayaman niya yun. Kasi sometimes yung mga mayayaman, na-overlook nila kasi na yung mga tao sa baba ay tao din. 'Di ba? Yun eh, byproduct yun ng pagiging mayaman eh. Hindi ko sila pwedeng doon. Pati dito si Ma'am Teresita Coson, hindi ko sila pwedeng siraan na masamaang ugali. Siguro yung mga actions nila, byproduct yan ng pagiging mayaman. Kasi hindi naman galing sa hirap ito mga to. Talagang pinanganak ito na, kumbaga, may silver spoon eh. Hindi natin katulad, no? Hindi naman katulad na anak ng prinsesa ng Cordil. Anyway, so yun lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.